Education. Aking saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa kayo, para sa palatay nyo, para sa palatay nyo. Alas 8:30 in punto. Sorry po, humingi kami ng paumanhin at late kami nakapasok dahil po nagkaroon po ng problema. Technical difficulties. Yeah. But nevertheless, good morning po sa inyo lahat. Good morning, Ricky! Good morning, Patty. Napakaganda na yung buhok ngayon. Fresh na Siyempre. fresh. Kung kay Patchoy po sa mga Chinoy. Ayan, Ayan. today's Chinese New Year's Eve. Kaya bukas po, holiday! Nila, kaya ka, Nila. nila. Good morning, everyone. Happy Chinese New Year sa ating mga kababayang Chinoy. Ayan. Okay, diretso na muna tayo po sa ating pagbabalita. Mamaya kung may panahon tayo, bibigyan natin sila ng ating mga swabing balita, Ayan, mga pampagandang balita. Pero ngayon, diretso na muna tayo sa ating mga headlines. ESPN pa rin tayo, ating sinubayang mga pangunahing news. Okay, ang una nating headline, isinusulong na po ng mga human rights organization ang agarang pag-aresto kina Senator Bongo at Ronald De La Rosa at iba pang mga individual na tinukoy na kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity laban po dito sa International Criminal Court o sa ICC. Ito'y matapos isa publiko ng ICC ang pagtukoy kina Senators Go, De La Rosa at iba pa na mga dapat litisin kasama ng dating Pangulo. Nakatakda sa February 23 ang confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte. May pagdidig din sa February 24, 26 at 27. Tutukuyin sa confirmation proceedings kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa full trial. Nauna na rin po ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang argumento ng depensa para isulong ang pagpapalaya kay Duterte, ang pagtatapos ng proceedings at ang pagbasura sa kaso dahil sa hindi umano patas na paghawak dito. Bukod po kina Go at De La Rosa, tinukoy din po si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran, dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña, at ang mga dating hepe po ng Philippine National Police na sina Oscar Albayalde, Vicente Danao at Camilo Cascolan. Itinanggi ni Go at Aguirre ang pagkakasangkot umano nila sa mga pagpatay at iba pang mga pang-aabuso kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Iginit ni Go na lagi nilang prioridad ni dating Pangulong Duterte ang kapakanan ng mga Pilipino. Bukod rin anya sa walang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya, ay lampas na rin ito sa saklaw ng kanyang tungkulin sa ilalim po ng Administrasyong Duterte bilang Special Assistant mula 2016 hanggang 2028 at Executive Assistant mula 1998 hanggang 2016. Administrative work lang anya ang sakop niya at walang kinalaman sa gawain ng pulisya. Hindi naman po dumalo si Senator De La Rosa sa mga Senate session simula pa noong Nobyembre matapos inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest nang inalabas para sa kanya. Tumanggi naman po ang ICC Office of the Prosecutor na kumpirmahin kung may hiniling na nga bang mga arrest warrant para kay Go, De La Rosa at iba pang ituturong co-perpetrator ni Duterte. Samantala, plano po ng liderato ng Senado na magpatawag ng emergency caucus para tukuyin kung paano reresponde ang kapulungan sakaling mailabas ng mga arrest warrant para kina Senator Bongo at Ronald De La Rosa. At ayon po kay President Pro Tempore Ping Lacson, kailangan nila pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon tulad na kung maari bang humanap ng kanlungan sa Senado sina Go at De La Rosa. Maari rin anyang sumentro ang diskusyon sa caucus sa probisyon ng 1987 Constitution tungkol sa legislative immunity. Nilinaw naman po ni Senator Ping Lacson na protektado lamang sa pag-aresto ang mga senador habang may sesyon at kung ang hinaharap nilang reklamo ay para sa mga paglabag na may kaparusang 6 na taon na pagkakakulong o mas mababa. Kinundin na naman ng Partidong Demokratikong Pilipino, PDP, ang pagtukoy kina De La Rosa at Go bilang co-perpetrator sa extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte.
Sa Pilipinas, gayong malinaw po na wala anyang jurisdiksyon ang ICC. Inakusan din po ni Topacio ang Administrasyong Marcos ng aktibong partisipasyon sa administrasyon sa soberanya ng bansa. Si Gopo ang National Auditor ng PDP, habang si De La Rosa naman po ang Vice President nito para sa Mindanao. Si dating Pangulong Duterte naman po ang dati nitong chairman. Nako, ano kaya? Lalabas kaya? May warrant of arrest? Pero syempre, tinututulan nito. Sinasabi ng mga karamihan, wala nang jurisdiksyon ang ICC na maglabas ng warrant of arrest. Kasi even the warrant of arrest, di ba, of former President Duterte, up to ngayon, kine-question pa rin sa Supreme Court. Well, sabi naman dati ni Senator Bongo at saka ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Gusto nila samahan si Tatay Digong. Sakali man. Kung sakali. Baka ito na yung chance nila na ipakita nila yung kanilang pagmamahal kay Tatay Digong. Nako, okay. Well, samantala naman po sa iba pang balita, ito na nga Pat P, mainit yung usapin po tungkol sa pagiging trimestral na ng ating education. Correct. Kaya naman, nais po ni Senator Bam Aquino na siyang chairperson ng Basic Education ng Senado na gawin ng trimestral system po ang ating school year 2026 to 2027. Binigyan diin ng senador na sinusuportahan ng komite ang mga panukalang reforma para tugunan ang learning gap at matulungan din ang mga guro. Mahalagaan niyang sumailalim ang anumang plano sa malawakang konsultasyon. Nauna na sinabi ng DepEd na sinisilip nito ang posibilidad na magpatupad ng trimester system para sa paparating na school year. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, isinusulong nila ito para magkaroon na mas mahaba at tuloy-tuloy na panahon para sa pag-aaral at maiayos ang pacing ng mga aralin. Babawasan din anya ang mga gawaing administratibo ng mga guro. Sa ilalim po ng trimester system, hahatiin ang 201 school days sa 3 termino. Ang una ay mula June hanggang September, sunod ng September to December at mula January hanggang March naman. Ayon sa DepEd, maglalabas sila ng policy guideline ukol sa mga susunod na araw matapos ang konsultasyon sa mga stakeholders. Nagbabala naman ang Alliance of Concerned Teachers Philippines sa posibleng mas palalain pa ng naturang sistema ang learning gap. Ayon sa grupo, kung may pag-aaral na pinagbasehan ang naturang pinakala o panukala, dapat itong ilahad at masuri kasama ang mga guro. Hindi nila dapat magpatupad na malalaking pagbabago sa sistema nang walang makabuluhang konsultasyon sa mga direktang maaapektuhan ito. Sinabi rin ng grupo na hindi nito tinutugunan ang mga matagal na problema, kabilang ang kakulangan sa classroom, mababang pasweldo ng mga guro, labis na gawaing administratibo, kulang at mali-maling textbook at kagutuman ng mga mag-aaral. Dapat ay lang unahin ng pamahalaan ang pagtugon sa mga nasabing issue. Ayan, mamaya po, ito po yung ating guest lineup ngayong umaga, no? Mamaya po makakausap po natin si Quirino Governor Dax Cua. Siya po, pag-uusapan po natin kasi 'di ba last week inutusan na ng Pangulong Marcos na dapat ang mga LGUs na sila na daw ang magtatayo ng mga classrooms, 'di ba? Para mas mabilis, sana nga mas mura. So mamaya tatanungin natin si Governor Dax kung paano gagawin ito ng mga LGUs. Ang second guest naman po natin, ang ating suki, si Mon Abrea, ang ating tax expert. Kasi finally nga, no, sabi na ng BIR, hindi na sila masyado maglalabas ng letter of authority kasi ginagamit nga yun parang pangharas, nangungutong, ang mga BIR. So ngayon, kakausapin natin si Mon Abrea, ito ba talaga magagawa ba ng BIR? Meron ba talaga silang ginawang mga hakbang para hindi na to gamitin pangkoto sa mga nagbabayad ng buwis? At ang ating pangatlong panauhin mula po sa DTI, si Emerson Labang, siya pong Supervising Trade Industry Development Specialist para po dito sa DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair, at makakasama niya isang SME entrepreneur, si Ariel Casalahay. So very interesting mamaya po ang ating pag-uusapan. So ayun, balik naman tayo sa ating ibang balita. Binigyan din po ni Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council Chair si Jose Maria Concepcion o si Joey Concepcion na kailangan maging inklusibo ang Pilipinas para sa mga maliliit na negosyante. Ang Pilipinas ang magsisilbing host ng ASEAN ngayong taon. Sa inasagawang 10th Joint Economic Briefing sa Makati, binigyan din po ni Joey Concepcion na kailangan may parating sa mga tao na bahagi sila ng kabuuang business community gaano man sila kaliit. Hindi anya magtatagumpay ang ASEAN kung hindi nito maabot ang mga micro-entrepreneur.
Plano po ni Concepcion ay palabas ang ASEAN Business and Investment Summit sa live stream sa mga mall para mas mailapit sa masa ang mga high-level na discussion. Pinakamalaking hamon anya ang pagpapalaki sa mga medium, small, and micro, small and medium enterprise o MSME para higit pa silang makapag-ambag sa ekonomiya ng bansa. Tinukoy rin po ni Joy Concepcion na mahigit sa kalahati ng mga trabaho sa Pilipinas ay nagmumula sa mga MSME. Parang if I'm not mistaken, parang 95% yata mga MSME, di ba? Talaga yun ang nagbubuo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ilan na naman talaga yung malalaking korporasyon. Ayan, Okay. samantala naman, Patpi, ito na nga, mainit pa rin po yung usapan ng kanilang mga diskusyon yun, yung mga ating mga national officials at syempre ng Chinese Embassy. Kaya naman nagpalabas na po ng pahayag ang embahada ng China na talaga namang walang pagpapataw po ng sanctions na magagawa o gagawin sa mga mababatas ng Pilipinas. Iginiit nito na dialogo at debate ang dapat maging gabay sa relasyong diplomatiko. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Xi Jinping na may kalayaan ang Pilipinas at China na maghayag ng kani-kanilang mga pananaw. Nilinaw ito ng Chinese Embassy matapos mag-iwan ng mga komento ang mga netizens sa comment section ng embahada na dapat pagbawalan ng China ang mga mambabatas ng Pilipinas at kanilang mga pamilya sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau. Patawan na freeze order ang mga assets nila sa China at bawalan ng mga Chinese entities sa pakikipagnegosyo sa kanila. Nauna nang nagbabala si Xi na ang mga gulo sa relasyong diplomatiko ng Pilipinas at China ay posibleng magdulot ng matinding epekto sa ekonomiya, mga trabaho at ekonomiya sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Trinidad na nananatiling hindi apektado ng palitan ng salita ng China at Pilipinas ang mga sundalong Pilipino. Alam kasi anya na mga ito at kanilang mandato at naiintindihan ang issue kaugnay ng West Philippine Sea. Nananatili rin anya maayos ang moral ng militar ng bansa sa kabila ng umiinit na mga issue. Natatawa pa nga anya mga sundalo sa mga nangyayari dahil mas malalim ang pagkakaintindi nila sa issue. Ipinaalala ni Trinidad na hindi kapwa Pilipino ang kalaban sa issue sa West Philippine Sea, kundi ang mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Alam mo, today, sabi nga natin, Chinese New Year's Eve. Sana umpisa na ito ng magandang usapin, di ba? Tama. Parang diplomasya. Kasi kanina, kung if we came on time, ibabalita ko nga sana, last weekend, yung nag-celebrate na po, yung nilulusad na yung phase 2 ng Binondo Revitalization Project. Wow. So this is a heritage-driven lighting project na binuhay ulit ang Chinatown. Wow. Do you know that our Chinatown here in Manila is the oldest Chinatown Yes. in the world? Tama. It was founded in 1594. Grabe. 432 years old ang ating Chinatown. So ganun kahaba ng impluensya ng mga Chino sa bansa natin. So if for 432 years we were able to get along with them, Diba? why can't we get along Tsaka now? napakalalim talaga na relasyon natin sa Relasyon, kanila. correct. Parang if there are 112 million Filipinos, more than half of that, I'm sure, may May Chinese dugong blood. Oo. Chinese. Ayun, ang ganda, Diba? tingnan mo, Pati. Di mo, ang ganda-ganda, At saka nandyan yung masarap na ham, di ba? Oo, lahat excelente. Sa Quiapo yun, hindi sa Chinatown. Pero ito nga, tinan mo, ang ganda-ganda ng ilaw. Tapos, alam mo yung festivities nga, di ba, yung mga lanterns, yung mga ilaw, yung Jones Bridge. Nag-umpisa na yan, di ba, nung naupo si Mayor Isko, Isko. nung first time, yung first year. So ngayon, pinatuloy, kasi nga that's going to be part of the Pasig Esplanade. Oh, So wow. IG-worthy, tuloy-tuloy. IG-worthy, tapos talagang they want to develop tourism here, Correct. di ba? So that's a place to go kasi sa Chinatown, it's not only a gastronomic delight, Oo, di ba? hindi, Marami kang pagkain. makakainit. Di ba? Oo. Ang ganda-ganda, oh. Chinatown yan, Mapapasyalan diba? ka, oo. Tuloy-tuloy yan eh. From the Pasig River, yung Esplanade, Ang ganda naman. hihinto yan dyan sa may eskolta. Oo. So ayun, makikita mo yun, yung Jones Bridge na inilaw. So ayan, check that out this weekend or anytime, di ba? Kasi
kasi bukas na po yan. Siguro busy yan bukas, ano? I'm sure, busy busy yan ano? Tapos ang bukas. dami siguro mga activities Oo. dyan, yung mga dancing Dancing. Kaya nga eh. So Oo. dapat talaga, kung 400 years na natin po nakakasama ang Oo. mga Chinese, bakit ngayon tayo hindi pa natin matuloy-tuloy? Kaya nga, tapos sumabay pa dun sa sa West Philippines Sea. Correct. Kaya nga, dapat mag-usap-usap na po over a good Chinese meal. Yeah, over the Chinese New Year. Yes, Dim di sum ba? and loriat. Dim sum, yang Diba? chow fried rice, Naku, mamaya magtitikoy ka. siopaw, tikoy. Tikay, sarap ng tikoy ko. Naku, yan. Ang sarap yan. Okay. O, ito ang ating world news naman po. Nilinaw po ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. na patuloy na po pinapayagan ng Estados Unidos ang dual citizenship. Taliwas po sa mga kumakalat na impormasyon na maaring maalagay sa alanganin ang American citizenship ng isang individual kung may dual citizenship ito. Sa nakalipas na mga buwan, kumalat po ang impormasyon na maghihigpit ang Estados Unidos tungkol daw sa dual citizenship at isusulong nito ang pagsasantabi dito bilang bahagi ng immigration crackdown. Ayon po sa Philippine Embassy, patuloy na pinapayagan ng Estados Unidos ang dual citizenship. Maari pa rin daw anya mag-apply para sa dual citizenship ang mga Pilipinong nawalan ng Philippine citizenship matapos maging US naturalized citizen. Dual Filipino-American citizen rin umano mula sa pagkasilang ang mga pinanganak sa Estados Unidos na may dalawa o iisang magulang na Pilipino. Kailangan lang po umanong ipagbigay alam ito sa Philippine Embassy o consulate. Hindi naman anila papayagang makakuha mula ng Philippine citizenship ang mga voluntaryong nagsuko nito. May nakabinbin umanong panukalang batas sa Estados Unidos sa Senado nila para ibasura ang dual citizenship sa Estados Unidos. Pero ayon po sa embahada, marami pa itong dadaanan at posibleng hindi naman magpatuloy, depende po sa desisyon ng US Congress. Sa mga nauna nitong paglilinaw, sinabi po ng embahada ng Pilipinas na ang mga dating hamon laban sa dual at multiple citizenship ay hindi naman naisakatuparan. Binanggit din nito na noon pa mang 1952, kinilala na po ng US Supreme Court na ang dual citizenship ay isang katayuang matagal nang kinikilala ng batas. At bukas po, makakausap po natin si Attorney Michael Garfinkel. He's a very famous, very good immigration lawyer. So sa ating mga kababayan po na nanonood, na meron kayong katanungan tungkol sa inyong immigration status, di ba? Tungkol dito nga sa mga citizenship, kung kayo po ay dual citizen, bukas po manonood kayo kasi bukas live po dito si Attorney Wow, Michael nice. Garfinkel. Ganyan na naman ang mga guests natin. Hindi just. Hindi sila just. In other words, hindi sila basta-basta. Ayan. Ako, actually, kasi ang dami nagpanik, ha? Yeah. Ang dami nagpanik. Diba? ng If mga you have to Pinoy, diba? surrender Oo. daw, if you're a dual citizen, you might have to give up your Philippine ano? citizenship. Ang Oo. ganda kaya if you have the best of both Oo, worlds, at saka diba? syempre, hindi na sila pwede magmayari ng mga properties dito Oo, kapag nawalan correct. kayo ng Filipino citizenship. Correct. Alam naman natin, ang dami nag-iipon doon. Para dito sila magre-retiro. Magre-retiro. Kaya yan, Correct. exciting po bukas. Yes. Pero ito naman, Pati, medyo malungkot na balita dahil nga itong weekend na gulantang ang Pilipinas dahil patay ang dating Miss Philippines Earth 2013. First runner-up na si Lulette Jane Ramilo matapos siya barilin sa tapat mismo ng kanilang tahanan sa San Manuel, Isabela. Kasama niya ang kanyang 3 anak sa sasakyan at ama nang mangyari ang pamamaril noong Biyernes. At base po sa investigasyon, buwaba ng sasakyan ng biyanan na lalaki ni Ramilo para buksan ang gate ng bahay. Naiwan si Ramilo at kanyang mga anak sa loob ng sasakyan. Dito na, lumapit ang gunman at malapit ang binaril si Ramilo bago tumakas sakay ng motorsiklo. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 3 basyo ng bala. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. Grabe naman yun. Grabe, no? Ano kaya ang motibo bakit pinatay yung Grabe, no? yung nanay, pati yung mga anak. Grabe, no? Grabe. Hindi natin- Sana yan, no? Mahuli ka Talagang, agad. talagang planado talaga, Oo, planado, no? oo. Tsaka ang tawag doon, yung talagang malapitan. Malapitan, yung, oo. Nako, subaybayan natin yung ano na yan, yung storya na yan. At para sa ating showbiz pasilip naman, si Aiko Melec
Menendez at si Juan Mig Bondok, aba, opisyal na po ng kinumpirma ang estado ng kanilang relasyon. Ano tawag nila? Hard launch. Hard launch na Hard sila. launch ang tawag nga daw dyan. Sa magkahiwalay po na panayam at social media posts, inamin po ng dalawa na sila nga na nga at masaya sa kanilang pagsasama. Matatanda, matagal din naging usap-usapan ang kanilang closeness bago tuluyang inamin ang kanilang pag-iibigan. Wow. Ayon po kay Aiko, mas pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon sa simula upang mas makilala muna ang isa't isa nang walang pressure mula sa publiko. Samantala, ibinahagi naman po ni Juan Mig na nagpapasalamat siya sa suportang natatanggap nila mula sa kanilang pamilya at mga tagahanga. Sa ngayon, kapwang abala ang dalawa sa kani-kanilang proyekto, ngunit aminadong mas inspired umano sila dahil po sa bagong yugto ng kanilang buhay pag-ibig. Hard Nakakakilig launch! naman yan. O, diba? Talaga naman. Diba? Oo, I think oo. they've been friends for 29 years, if Parang, I'm not di ba mistaken. naging sila dati, nung kabataan nila. Oo, tapos kailangan nila munang maghiwalay Oo. at tahakin ang kanilang mga landas. Oo. At akalain mo, sila pala talaga. O, di ba? Yan ang tinatawag na second chances. Ang oras, alas 8:49 na po ng umaga. Ito na po ha, para sa ating question of the day. Makinig po kayo, class. Inihanda na po ng Department of Education ang paglipat sa trimester school calendar para sa school year 2026 to 2027 bilang bahagi po ng isang holistic na reforma or para sa academic calendar na layong mas maiayos na ang oras para sa pagtuturo, pagkatuto at iba pang aktibidad ng mga estudyante at guro. Kaya po ang aming question of the day, ito po, makinig. Sang-ayon ka ba o hindi sa planong gawing trimestral ang school calendar? At bakit? Mag-comment lamang kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Ikaw ba? Agree ka ba mag-tri-semester or gusto mo pa rin yung 4 semesters? Actually, medyo nagugulan ako dyan. Kaya okay na mamaya guest natin si Governor Dax Cua, no? Kasi... Pero classroom siya, more Pero classrooms. I'm sure meron siyang alam dyan. Pero alam mo kasi, nung panahon ko, trimester kami talaga eh. Ah? Tama Kayo? ako, hindi. 4. 4 quarters 4 quarters, oo. Ever Oh. since. Paano nauso yung tri-sem pag-college? Hindi, Naalala ko yun, college. Yung nauna dyan was De La Salle. Kaya sabi nga ng De La Salle, parang wala nga silang summer break. Kasi Wala. nga, Oo. puro, kunyari, first sem. Tapos parang just a few weeks, tapos second sem Oo, na. yeah. Unlike yung mga iba na 2 sems lang Oo. pag-college. Pero pag ikaw, grade school to high school, 4 quarters. Kayo sa St. Paul. Oo, Sa St. oo. Teresa's naman, Oo. sa STC, talagang trimestral Tri-sem. kami. So, it Tapos nung depends. nag-UP na, 2 sem lang. 2 sem, Oo. correct. So, Oo. Ang iba-iba, De La no? Salle nga eh. Oo, ayan. Okay, oras. Alas 8:51 na po. At sa aming pagbabalik, makakausap po natin Quirino Governor Dax Cua. Siya rin po ang National President ng ULAP. Oras! Alas 8:53 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focus at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 8:54 na po at kasama na po natin sa linya si Quirino Governor Dax Cua, siya po ang National President ng Union of Local Authorities of the Philippines or ULAP for short. Magandang umaga po, Governor Dax, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Gov. Good morning. Good morning, Ma'am Pat P. And to my classmate Ricky. Good morning to everyone. Classmate! Ay, teka lang ha, ilaglag ko lang si Gov Dax sa heartthrob yan ng batch I'm namin sa sure UP. hanggang ngayon naman gwaping na gwaping pa rin si Governor Dax. Okay, Governor,
Senator, umpisa na natin, no? Kaya kami po napatawag dahil po last February 11 ay ang Pangulo mismo, no, pumirma siya dyan po sa commitment wall sa Malacanang kasama ng mga ilang mga governors mula po sa iba't mga probinsya na ibababa sa inyong kumbaga responsibility na po ng mga LGUs na magpatayo ng mga classrooms. So maybe you can please explain to us how is this going to be done? Kasi alam naman natin dati inaasa yan sa DPWH. Unfortunately, last year 21 classrooms lang yatang napatayo nila. Meron tayong backlog ng 165,000 classrooms. Grabe, no? So, Gov, that's Laki. yes, super laki, in the hundreds of thousands. Kayo bilang pong presidente po ng ULAP, how are you going to do this mandate now? Paano nyo gagawin? Realistically po. Well, tulad nga ng sabi nyo, Chinese New Year naman ngayon. Let's do it with a bang. Yes, okay. But seriously speaking, this is a chance, rare opportunity for us in the local governments to show what we're capable of. Imagine 82 provinces working together, filling up a backlog of classrooms nationwide. So, yan ang opportunity ngayon. Sabi ko nga sa mga kasamahan kong governors, pasaklab tayong konti, di ba? Pakita natin na we can construct on time, up to spec, at walang ghost delivery. Di ba? Lahat nandyan, lahat nakikita, lahat good quality ang ating construction so that hindi makakaulit tayo kung sakali. Sabihin ng DepEd, ayun, galing pala ng mga governors. Next year, lagyan natin ulit. Diba? So yun ang opportunity for us now and we hope to fully take advantage of that opportunity. Okay. And we thank President Marcos for recognizing the capability of provinces. Oh, so my follow-up question lang there, Gov, is so isang taon, you're given 1 year to build these classrooms. Was there a quota given? Like for you 82 provinces, the 82 governors, may binigay ba na number ng mga classrooms na kailangan yung maipatayo within this year for 2026? Yeah, the numbers have not been released, but it's an amount of about 9.6 billion pesos spread throughout 82 provinces na yon. Okay. Total na yon. So actually, they're starting small. Maliit lang ipinapakonstruct sa amin is only 1,200 classrooms. 1,200. For all 82 provinces, 1,200 lang? 1,200 lang, worth 9.6 billion pesos. So yun lang ang gagawin namin for now. At siguro, proof of concept muna to, test case, kung talagang maayos at seamless naman yung coordination, it might increase probably next year or if they have more funds this year, baka madagdagan this year. Okay. But I heard kasi there's 4,000 in the pipeline for DepEd and 1,200 ang inaasa sa aming governors and then another 2,800 will be constructed by DepEd itself in a prefab technology way. So I'm interested in seeing that also. Baka nga mas mabilis at efficient yung prefab system nila. Okay. Sa bagay, sa Amerika, di ba, Gov, puro prefab na rin yung ginagawa. At mas matibay siya, lumalabas talaga, mas matibay siya. At saka mabilis. Oo, and which brings me... Salpak-salpak na lang. Oo, which brings me po to my question. Lalo na dyan sa inyong probinsya, di ba, napag-usapan natin dito, napag-usapan po natin dalawa dati, na talaga namang we are really disaster prone. Kayo, expert kayo dyan sa panangga ng mga disaster na dumarating. May datos po ba tayo kung ano po yung mga probinsya, for example, sa Pilipinas, yung mga classrooms nila are disaster vulnerable po? At saka ano po yung magagawa natin na structurally para masiguro po na sila ay nakakasunod po sa structural standards po when it comes to disaster resiliency? And it's the beauty of the opportunity, when we go localize, we have the opportunity to customize. So that's the may opportunity here that the provinces, dahil kanya-kanya silang tayo ng mga classrooms, can adapt to the environment in which they will build these classrooms. So that's number one. And as sa datos kasi naman natin, mostly the eastern seaboard of the Philippines, yan ang mas disaster prone. Nandyan yung mga typhoons, yung from A to Z every year. Yan yung frequently hit places. Oo. Okay. Okay. So,
but we also know that malaki po yung disparity between po the fiscal capacity ng mga LGUs. So paano po ba yung mangyayari? It is dependent on the national budget or paano po ba patas po ito? How do we ensure na hindi po lalo pong mapapalakas yung inequality among LGUs? Kasi syempre yung iba, malaki po yung kanilang mga budget. So paano po yun matutugunan, the fiscal disparity among LGUs? Well, I think we don't see it that way as of now, Ricky. Ang nakikita kasi namin dito, yung opportunity to download these DepEd funds to the LGUs at pakita namin yung capability namin to execute seamlessly. Tama ka kasi depends on the setting. There might be some other groundworks or climate mitigating construction na kailangan natin gawin to be more resilient. But I think yung mga ganung bagay, baka kaya na namin i-manage yun. Anyway, willing naman ng mga LGUs na kumbaga tumaya din sa project na to with our own funds if it is needed. Okay. Ito, Governor Dax, while Ricky was talking to you, I was doing my computation. So you mentioned 9.6 billion na ida-download, no, spread over 82 provinces with a quota of 1,200 classrooms. So 9.6 billion divided by 1,200 is 8 million, ha? Divided by 82 provinces is 14.63 classrooms. Kung ibibigay natin yan equally, ha? Hindi ba napakataas, 8 million para sa isang classroom? Are we talking about classrooms per se? Or is this school buildings with classrooms? Just please clarify po para mas maintindihan. Kasi kung ako, parang ang laki naman, 8 million para sa isang classroom. Tsaka ilang square meters Isang yan. square meters lang ito. Tapos, air condition ba ito? School, ito ba ay i-retrofit? Mga lumang classroom ba ito? Napapatibayin? Or brand new classrooms? Paano po ito? Ang understanding ko po, Ma'am Patpi, is that it is all brand new complete construction. Okay. Hindi kasama dito yung mga renovation or aayusin. But I don't think it's 8 million sa discussions. Parang naalala ko 2.4 or 2.5 million pesos per classroom. Oh? But I will double check that kasi it's not on my data sheet now. But ang alam ko 2+ million per classroom. Oo, kasi I'm just It's basing not it on what 8 you told me, 9.6 divided by, syempre, 1,200, di ba? Yun ang 8 million ang lumabas sa akin. That's the general computation. Oo. Okay, sige. So, ang binigay sa inyong budget is 2.4 million per classroom. Yeah, that's what I remember But I will double check on that. O, sige. Pero mataas pa rin yata yun, ano? Oo. Lalo na kung depende kung ilang square meters yan, lalo Oo, pag parang sa probinsya. isang condo unit na yan, condo ha? unit yan, ha? Okay, oo. Alam, nako, all eyes will be on you, GovDax, tsaka all our governors now. Kaya nga sabi mo nga, let's do it with a bang. So, ang bang po natin dito, unfortunately, alam naman po natin yan na in the construction, it has the highest exposure to corruption. Ayan po yung babantayan ng taong bayan. Do we have safeguard mechanisms to make sure po na hindi na maulit yung karanasan with DPWH? And other than that, may follow-up on that, magkakaroon po ba ng public access, for example, ang taong bayan to check kung ano na po yung costing natin sa mga paaralang ating or classrooms na ating po itatayo? Yeah, actually, DILG has a current system, yung I think it's called Subaybayani, and it's a system by which the public, yung community, monitors the projects of their LGUs. So lahat itong classroom buildings will fall into that program and will be accessible and transparent and can be fully monitored by all the citizens of each province. So very, very open po kami dyan. And tulad nga ng sinabi ni Presidente, ni BBM, sabi niya, wala namang lusot dyan. Alam po naman, araw-araw, binibisita kayo ng mga nagre-request ng classroom from morning to afternoon. So, kung may mali yan, talagang hindi nyo malulusutan, pananagutan. Sabi niya gano'n. Sabi naman namin, totoo naman. Talaga naman, we are open to this
call for transparency. And we welcome it, actually. Oo. Governor Dax, please clarify also, please explain to me, because I think on Wednesday or Thursday, the President is going to meet naman the mayors, also for the same task, no? A commitment also from the mayors. How is it going to differ from the governors to the mayors? Syempre, yung governor, mas mataas sa mayor eh. Paano mo i-download yung budget? Like, ikaw, meron kayong ibibigay sa inyo 9.6 billion. Iba pa ba yan na budget na ibibigay sa mga mayor? How is the division of labor? But as per my understanding, but of course, it's really the program of DepEd and the President. But ang alam ko kasi, ang first download talaga is provinces and mayors of cities. Okay. Kasi cities are not governed, By most cities are provincial not governed governor. by provinces, Correct. by the provincial government. So that's why it's really cities and provinces. But I could be wrong. If there are mayors in the municipal level that are going to be downloaded, then that's really the call of DepEd. Oo. My follow-up question, Governor, is how soon will you be able to get the budget? And yun na nga, no, you have a task to complete 1,200 classrooms. Is there also a timeline, like one classroom should be finished, let's say, in 60 days? May ganun ho ba? Kasi, di ba, syempre, alam natin, lalo na pagpakyawan yan, di ba, para sa bahay. O ito, budget ko, 10,000, dapat matapos mo yan in 2 weeks. Ganun rin ho ba? Paano ho ba yung how are you going to get the contractors who's going to build this classrooms? Bidding rin ho ba yan? We'll go through the usual bidding process na as soon as the funds are downloaded, ipapublish namin yan sa PhilJEPS, which is the Philippine Government Portal for public procurement. And then from there, magsasubmit ng bids, and then we'll open the bids and award it to the winners. May timeline ba? Like a classroom should be finished in, let's say, 60 days, 60 working days, or 60 calendar days? There will be, yes. There will be. When there's bidding, there's a definite time frame naman yan eh. Okay. So kung sinabing 60 days, then that's it. Of course, subject to changes when the weather or unexplainable events occur. Okay. Diba? But yeah. Okay. Meron yan. May set parameters naman yan. At saka yung classroom is not a rocket science anymore to build a classroom. Madali naman na. Simple lang. Kwadradong. Kaya nga, it boggles my mind how DPWH can only come up with 21 classrooms for 1 year. And diba, sana kung hindi hundreds of thousands yung backlog, diba? Baka overloaded din sila. Kasi Overloaded. Wow, grabe naman ang You're so nice talaga. Overloaded with ghost projects. With those projects, ang hirap gawin yun, ha? Talaga. Sabi kailangan maging resource ko doon. We're happy to take away that from Burden. them. That burden. Nila lang yung classroom. Yung mga ayaw nila, ibigay na lang sa amin. Nako, Sige, ayan, sige. nako, exciting po ito. And I'm sure, GovDax, that you and the other governors are excited para magpakitang gilas po kung ano yung magagawa ng ating provincial governments. Pero I'm just wondering po, I hope this is not, just the initial. I want to talk about sustainability po, fiscal sustainability of the classroom. Ito po bang pagpaplano nyo? It's not just the building of the classrooms or let's say the schools, pero are we looking at the fiscal sustainability of this? Halimbawa, yung maintenance po, yung repairs, nakaangkla na rin po ba yung mga yan sa plano po ng ating mga governors? Well, that will be, Ricky, sa tingin ko, diskarte na yan ng bawat governor. Kasi, for example, sa akin, pag nagre-request ng classroom, kunyari, nakakuha sila ng classroom from DPWH, from DepEd, sa akin ang hinihingi ang CR. Since ako na magtatayo ng classroom, baka ilagay ko na yung CR. Toilet na lang. yung Alam ko toilet. na manghihingin nyo rin sa akin yan. So, yung mga things like that, electrical or blackboards, minor things na we think will be necessary and is still within our budget. I think wala throw namang it in. masamang idagdag na agad eh. Pasok na natin. Yeah. You mentioned, Governor Dax, na sabi mo nga brand new itong mga classrooms. Yung mga lupa, ito ba ay donasyon ng inyong probinsya sa DepEd? Or ang mga lupa na yan ay sa DepEd, tapos i-turn over sa inyo yung pagpapatayo? Paano po yung lupa?
Well, yung lupa kasi, we presume it's already part of the school. So if it's already additional. part of the school, it was somehow donated already to DepEd in the past. And then, kumbaga, i-construct lang. Construction lang kasi yung usapan ngayon. Hindi yung, wala yung pati site location, walang Yeah. ganon. But if there are problems, mas mabilis namin matutugunan kasi we're on the ground and we can find solutions to small problems that need not bother the DepEd and DPWH. So for your province po, have you pinpointed already where you're going to build these classrooms? Has it already been established or you're still going to do like an on-site inspection? I think DepEd has already come up with a list. Okay. Sila, sa kanila nanggaling based on the requests that came last year and this year, yung mga previous requests, doon nila binase yung mga classroom delivery nila classroom procurement. So, we'll follow that metric. Doon, nasa kanila na yung listahan that they will just give us when we are going to commence the construction. Okay. Sige, Governor Dax, excited kami. Dapat magpakitang gilas ka nga. Dapat yung mga classrooms mo sa Quezon ang dapat the best. Di ba? Gova, Sayang talaga yung opportunity. Imbitahan niyo kami ni Patty dyan para makita namin kapag nag-site inspection tsaka kayo. dapat yung Imbitahan ko po kayo. dapat yung Ayan. CR din. Maganda rin yung CR. Oo, sana may sabon. Yan. Nako, sige. Sabi sa, at least, at toilet At may paper, tubig. Gov. Alam mo yan, sabi lang, Pilipinas na lagi walang toilet Toilet paper. paper. Ako, thank you very much, Governor Dax, and looking Maraming forward din salamat sa po sa Quirino. tawag. Ayan. Okay. Thank you, Gov. Thank you po. Ulit kay Maraming salamat po. Ayan Just po. sige na po. Oh, Sige na. Thank you very much kay Quirino Governor Dax Cua, ang National President po ng Union of Local Authorities of the Philippines, o ULAP. At ang oras, alas 9:12 na po ng umaga. Sa Kings Empire Corporation, nagse-celebrate po sila ng 7th anniversary. May 1 million pesos po na pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyong lahat, mga ka-Kings. Pwede ba sumali? Of course. Oh, yes. Ito lang, makinig ka. Oh. Kings Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo po, worth 1 million cash prizes na ating ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package of Kings Wow. Empire products. Wow. O, di ba? May negosyo ka na. Oo. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito ay para sa inyong lahat. Kaya bumili po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with the grand draw on December 8, 2026. At para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official FB page na REH Kings Empire Corporation o ang Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Mga ka-Kings! Power! Oras! Alas 9:13 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayun, usaping naman, from classroom punta tayo sa buwis. Ayan, mga letters of authority, kung lalo na po kayo, kung nakatanggap kayo ng LOA, katulad ko, nakakuha ko dati ng love Talaga? letter sa BIR. Yes! Grabe. Kung sino-sino pinapadala nila ng love letter, hindi naman PEB-ibig. Mamaya makakausap po natin si Mon Abrea, ang ating tax expert, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Oras! Alas 9:15 na po ng umaga. At syempre, may maganda akong balita sa iyong lahat. Ngayon, ang Love Kahit Malayo, nakakarating na po. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 9:16 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating tax expert, si Mon Abrea. Magandang umaga, Mon. Welcome back po sa ASPN. Kung hey, Fat Choy to you. Good morning, Mon!
Kung hey Pachoy, good morning, happy Valentine's, and sana happy free Independence Day na rin mula sa audit ng BIR. Nako, kaya nga kami tumawag sa iyo, Mon, dahil sa wakas, no? Finally, ang BIR, sabi nila, hihintuin na nila ang pagbibigay ng mga love letter, yung mga letters of authority na yan, randomly, diba? Kasi hindi nga natin alam kung paano sila nakakapili. Sabi nila ngayon, mas isi-streamline down nila, may mga bago daw silang mga patakaran para po hindi na talaga gagamitin yung LOA na yan pangkotong, pangharas, 'di ba? Para mga ngolekta. So ikaw na magkwento, ano yung mga bagong mga patakaran na i-implement ng BIR para hindi na gamitin itong LOA, no? They won't weaponize it to get more taxes out of Ayan. taxpayers. Tama ka, Pat, pero siguro una, salamat sa gobyerno dahil sa inyo, nakikinig ang gobyerno sa dami Finally. ng proposals natin sunod-sunod, no? Suspension, Oo. yung abolish travel Tax. tax, ngayon i-adapt yung risk-based. So medyo talagang nakikinig ng ating gobyerno. At maraming salamat at itong mga gantong usapan, nakakatulong para maintindihan din ng taong bayan. So ano yung magandang pagbabago? Una, ito talaga masusubok pa natin kasi syempre magandang balita, di ba? So Oo. sana maramdaman natin, na hindi na tayo i-audit kasi under the risk base, dapat talaga yung mga tax evaders, mga smugglers, o yung sinasabi nating high risk individuals or corporations ang dapat in-audit. Hindi na siya random, Oo. hindi na siya yung suki, o hindi na siya manual or kung sino man yun na pag-initan nila. At pati daw yung pag-a-assign ng examiners, Pat at Ricky, ay anonymized. Actually, medyo hindi ko pa nga alam kung paano tumatakbo yung system na yun. Pero sabi ko nga, masusubok natin kasi Oo. tulad yan. Pag tayong tatlo nakatanggap, Oo. may mali sa system. Oo nga, oo. Ako sasabihin ko lang, 2 beses ako nakakuha talaga ng letter of authority na yan. At talagang galit na galit ako kasi, syempre, pinakita ko sa accountant ko. Ang galit na galit yung accountant ko kasi talagang quarterly kami nagbabayad. So, ayun. So, anyway, okay. Baka ibig sabihin, Pat, 1 trilyon ang kinita mo. Limpak, more than that. Oo nga. Trillion peso much. After the centavo decimal point. Naku, Doon. Ricky, dapat tayo magpasalamat sa oportunidad na makausap ang trillionaire. I know, right? Pero hindi naman kami yung galing ng Hong Kong na walang pasalubong. Diba? Ito kasi si Mon, diba, world traveler. Ito lang ha, I'm just curious kasi ano ba tong letter of authority na to? Kasi for me, sana hindi naman ako makatanggap, ano? Pero siguro sa kaalaman po ng ating mga kababayan nga na hindi alam tong letter of authority, Correct. tapos biglang makakatanggap. Number 1, what is the letter of authority? Number 2, ano ba yung proseso ng BIR para makapaglabas at makapag-identify ng sino makakatanggap ng letter of authority? Nako, paki-record na po sa ating mga tagapakinig at Ayan na. nanonood. Ang lapis sa papel, ilabas na. Okay. Unang-una, ang letter of authority, hindi po ito love letter. Ay. Hindi po siya good news. Ay. Kasi ang ibig sabihin nito, merong impormasyon o nag-red flag ka sa system ni BIR, kaya i-audit ka nila. So ang kapangyarihan o mandato na mag-audit, mag-assess at mag-kolekta ng buwis ay nasa Bureau of Internal Revenue sa kapangyarihan o ang authority na yan nasa Commissioner of Internal Revenue. Dinedelegate niya yan sa pamamagitan nitong letter of authority. Kaya kapag ang letter of authority ay pinadala sa inyo, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ka inaaresto, hindi ka kinukulong, hindi ka sinisingil ng buwis. Sinasabi lang, i-audit ko ang books of accounts mo, ang records mo, kung tama ang binayaran mong buwis. Oo. Yun ang letter of authority. So in short, yun yung simula ng audit. So hanggat hindi mo siya nire-receive, at dapat kung hindi man ikaw, authorized representative mo, wala pang audit. Hindi ka pwedeng batuhan ng assessment dahil lang nag-Hong Kong ka, hindi mo na-receive yung letter of authority. Kaya nga, Patrick, lagi ko sinasabi, kung kayo po ay negosyante, dapat meron kayong authorized representative. Ipadala nyo sa Hong Kong para hindi makatanggap ng letter of authority. Kasi dapat ito nare-receive. Hindi pwede itong pinadala lang sa guard. Ilang beses na yan nakaharap din sa korte na di-dismiss yung case kasi nga, sinasabi ng korte, hoy BIR, ang due process, huwag nyo kakalimutan. Yeah. Hindi kayo pwede mag-audit ng hindi alam ng taxpayer. Hindi kayo pwede mag-audit ng hindi nyo binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag o sumagot ang taxpayers. Ngayon, paano ginagawa itong audit? Administratively, may 180 days or 6 na buwan ang BIR para simulan at tapusin ng isang audit. Ang malungkot dito,
alam naman natin to, lagi kong sinasabi. Hindi naman ako whistle. Yung in-assess ay tama bago ibigay sa taxpayers. Kasi Pat, Ricky, uso yung parang weteng, sinulat sa papel, ito yung babayaran mo. Pero pwede natin pag-usapan yan. Di ba? Yung mga ganon. So, pangatlo, ang pinakamahalaga dito sa sinasabi nila risk-based, system-assisted, or yung anonymized na assignment ng examiners, dapat hindi na mga ordinaryo o small taxpayers ang ma-audit. Kasi wala pa silang 5,000 na examiners. Bakit mo sasayangin yung oras mo sa aming mga wala namang trilyon, di ba? Dapat yung mga may billion-billion kontrata, yung mga pinagmamalaki sa social media na malalaki nilang kumpanya, di ba? Whether Siomai, Hopia, o kung ano man yan. Dapat yun ang ino-audit. Hindi yung mga nagsikap lang, nagkamali lang. Uulitin ko po, ang audit hindi yan para sa nagkamali. Ang audit para yan sa hindi nagbabayad. Yes. Yung tumakas, nag-evade. So pagka hindi makasunod lahat, may problema yung sistema, padaliin natin. My question is, okay, maganda, no? Because nga maingay tayo. Ito na, mahirap, no, principal? Opo. Hindi, pero ito yung katanungan ko nga, Mon, di ba? Sabi nga, maganda nga yan na isi-streamline, once a year na lang nga daw, ikaw makakatanggap ng LOA, sabi nila, bago daw, based now dito sa mga reforms na gagawin nila. Ang tanong ko, ano ang accountability ng mga BIR na nagbigay ng LOA nung nakaraan? Tapos, mga nag-areglo, hindi naman nila binalik sa kaban ng bayan. Sila ang dapat rin natin habulin. Sila, ang bilis nila manghabol sa mga taxpayers. Pero sila, may pananagutan ba sila na nagbigay sila ng LOA, ginamit nila kanilang kapangyarihan para mangbuisit ng tao? May kilala ko si Chari Villa, yung isang kaibigan niya, namatay dahil nakakuha ng LOA, inatake sa puso. How are they going to be now accountable for doing that, for harassment? It's purely harassment. Well, actually, ang malungkot dyan, Pat, unless may magsasampa talaga ng kaso at ito'y magiging official complaint, parang wala. Kasi diba, normal na nangyayari yun dati. Alam mo yung netake sa puso, siguro nagsimula yung advocacy namin more than 10 years ago, Pat. Yan yung pinakamalungkot na na-experience namin. Yung talagang umiiyak dito sa office, para kaming sumbungan talaga. Tapos inatake sa puso, sinanla na yung lupa, lahat ginawa na. Grabe. Hindi naman sila yung mga tax evaders. Talagang nagkamali, nagkulang, pero hindi talaga kasi nila alam yung mga pananagutan o dapat bayaran o proseso. Kaya yun, malungkot doon. Yun, Pat, ano mangyayari doon? May magko-complain ba? Para talagang sabihin na yung 5 milyon na binulsa nila, pinaghati-hatian nila at 500,000 lang ang naresibuhan. Kasi alam na natin yun, nangyayari siya . Sabi ko nga nung isang araw may nagtanong sa akin, Mon, dapat masaya ka na kasi may 21 daw na kinasuhan, inimbestigahan, 21 na may examiners. Sabi ko, 5,000 sila, 21 lang? Oo nga. Di ba dapat sa next zona ng presidente sa BIR siya, mahiya naman kayo. Dapat yun ang isama ng mga hindi lang mga contractor, ngayon pati mga examiner. But anyway, kasi kumukulo talaga yung dugo ko. Pag naalala ko talaga, kasi kung mahina lang yung puso ko, baka sumama na rin ako doon sa inatake, di ba? Nakakatakot Hindi, naman kasi nun, di ba? pero tama ka, Patrick, kasi hindi nila tayo dapat binubuisit. Unang-una, dagdag gastos, stressful, traumatic. Ang magkaroon ng ugnayan sa BIR, dapat talaga yung kapangyarihan nila, ginagamit nila lahabulin yung mga malalaking tax evaders. Sabi ko nga, alam mo, mabait si Commissioner Mendoza, pero ngayon kung palang araw siya mamimit, ako ang talagang gusto kong mangyari, may mapakulong sila o may mga politikong katuhan. Kasi ang pangit nung, sige, binago natin. Tapos wala naman talagang totoong kriminal o tax evaders na nahabol. And alam na natin yun, for the longest time, mga ordinaryong MSMEs or taxpayers ang ino-audit nila. Kumbaga, dapat may masampulan itong si Commissioner, para talaga manumbalik yung tiwala ng taong bayan. So, sa tingin mo ba, itong bagong reforma nito, Mon, is it promising enough? Makakastugon ba ito sa mga problema na ating napag-usapan ngayon? Ako sang-ayon ako kay Commissioner Mendoza kasi wala pa siyang ilang buwan. Ano pala siya, di ba? Parang 1 month pa lang. Bigyan natin siya ng pagkakataon, pero sana bigyan din siya ng Kongreso ng pondo. Kasi hindi naman Hindi pa ba sapat ang pondo nila? Ay, wala Kanila yung pa. kaban ng Alam mo bayan? ba, Pat, Ricky, magugulat kayo, pero
BIR ang isa sa may pinakamaliit na pondo. Wala pa yatang, hindi ko alam, baka magkamali ako, pero maliit lang ang pondo ng BIR. Ang sumunod sila sa National Housing Authority. Kasi alam nila na Marami self-sufficient sila. Alam naman ng karamihan na self-sufficient Hindi na. sila. They can raise their own funds. Hindi kaya nga dapat itigil yun. Kaya nga diba ang panukala nga natin na nag-react na si Commissioner. Sabi ko nga, Commissioner, hindi kita pinapatanggal pero dapat nasa agenda talaga natin na i-abolish or palitan na si BIR at Customs. Kasi last week nakasama ko din si Customs Commissioner. Talaga sabi niya, pinapa-abolish mo na pala kami. Hindi po, ang plano natin ilagay na sa pipeline kasi hindi na talaga uubra. Wala nang pag-asa. Kailangan talaga itaas na ang sahod at mangyayari lang yan pag hindi na kayo saklaw o sakop ng salary sa decision. So, kung magiging GOCC kayo para sa Singapore IRAS, sa UK, sa Canada, baka magkaroon ng pag-asa na mawala yung corruption. Ano mangyayari doon sa mga corrupt na examiners? Bibigyan sila ng option na mag-retire na. mag-retire. Otherwise, baka makasuhan sila. Kasi ang problema dito, wala naman nakakasuhan Correct. tama kapatid. So, ito na yung totoong pagbabago. Pag hindi ka nag-retire, pag hindi ka nag-voluntary resignation, magkakaroon ng institutional-wide na kasuhan. Para lahat kayo, kasi tumanggap naman kayo lahat eh. Meron bang hindi tumanggap? Correct. Lahat naman kayo tumanggap eh. Yun yung point ko eh. Ang tunay na pagbabago, aminin muna natin yung pagkakamali ay yung mali sa sistema. Ang mali, matagal na nangyayari to. Ang mali, lahat naman tumanggap. Ang mali, marami naman talaga naglalagay. Ang mali, marami naman talaga hindi makapagbayad. Kaya, pababain natin yung buwis, pasimple natin yung proseso. O ngayon, yung may pananagutan, ayun na. Sampahan natin. Kung ayaw nyo makasuhan, umalis na kayo. So Yun ano, na eh. you Yun are... na yung paraan. So you're recommending na ang customs at ang BIR gawin ng GOCC. Ano yun, ipaprivatize? Under National Revenue Authority. Meron na tayong pinaprepare na bill. At ito'y seryoso. Pinarating ko na rin sa Presidente na hindi po ako nag-a-apply ng trabaho. Pero ang sinasabi ko, hinahanda na natin lahat ng mga pwede nilang pag-aralan kasi hindi pwedeng scratching the surface na naman o superficial na. Ilang beses na nangyari ito tuwing nagpapalit ng administrasyon, ng commissioner. Alam na natin to while may sinusuportahan natin si Commissioner Mendoza at Commissioner Nepomuceno ng BIR Customs, yung ahensya po, systemic ang problema. Correct. Hindi po kayo Diyos para mabago ng tuluyan yan. Kailangan na po natin baguhin yung institusyon at gawin na siyang GOCC. Babalik ka. Ikukwento mo sa amin yan kung paano gagawin natin yung GOCC. Mag-iingay tayo para talaga, Patrick. Feeling ko talaga kayong dalawa ang nabwisit yung Pangulo. Kaya sundin nyo na ngayon dalawa. Yun ang ingay-ingay. Yung mga pinapropose. Sabi na yung pat na yan ang ingay-ingay. Raymond Abrea na yan. Sa priority bill. Hindi, talaga, pero tinan mo, after discussing the abolition of the tax, travel tax, finally, Diba? sana, di ba, Tumama. mismo yung first son, mismo si Congressman Sandro, di ba? Ngayon, ang tanong, Sabi talaga, kailan? 20 lang daw. 20, alam mo Patrick, 20 lang daw talaga yung priority bills. Nainis sa inyong dalawa, ginawa 21. Isama nyo na nga yung travel tax. Ay, kailan? June. Patrick, June. June. Dahil priority bill na siya, by June dapat batas na siya. Yes. Makakatipid ako ng 1,620 tuwing umalis ako. Diba? Thank you very much, Mon. Babalik ka. Thank you, Gusto ko Mon. pang-usapan natin yung BIR tsaka Opo. Bureau of Yes, Customs, po. GOCC. Happy Valentine's ulit. Kung kay Fatchoy. Okay. Fatchoy. Thank you very much po sa ating suking tax expert. Walang iba kung hindi si Mon Abrea. Thank you, At Mon. ang oras, alas 9:30 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Emerson Labang. Siya po ay mula sa DTI. At saka si Ariel Casalhay. Nako, ito, isang entrepreneur. Very curious ako makita yung kanyang produkto. Gawa sa sako. Wow. Gawa sa mga sako, May flour sample, sack. May Sana sample? may sample. Yan po, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras! Alas 9:33 na po ng umaga. At kasama na po natin live sa studio si Emerson Labang. Siya pong supervising director, no? Mula po sa Trade, DTI, Department of Trade and Industry. At dito kasama niya si Ariel Casalhay, Yel for short. Siya po ay mula sa Yahab and Style Sustainable Flour Sack Clothing. Tingnan mo, ang dami Magandang umaga po, Emerson and Yel. Welcome po sa ASPN. Good morning po. Ayan.
Kasi nga, pag Monday, sabi namin, Monday Money Matters. Kaya pag-usapan natin kaperahan. Paano tayo mga Pilipino gagawa ng mga negosyo para mas umunlad, di ba? Mas may dagdag kita. So Emerson, start off first because alam ko ang DTI, you're celebrating yung 2026 DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Ano po yon? Sige, ikwento mo, yayain mo yung ating mga taga-subaybay. Ayan, maraming salamat po sa opportunity. So, indeed, we will have our 2026 DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Ang National Trade Fair po, it's one of the flagship programs ng DTI. So, marketing and promotion activity po, dedicated para sa ating mga MSMEs so they can promote their products. At ang focus po nito, sustainability, being eco-friendly. So, dito po, we are celebrating the different natural materials ng Pilipinas. At also, yung mga products ng ating mga MSMEs using recyclable materials, reusable materials, and we're promoting their innovations and of course, the brands, their products na talagang may capacity to become an exporter and to become distributor nationwide. Ayun. Very interesting. I like going to their mga trade fairs kasi nakikita mo iba't ibang klase talaga ng mga produkto, di ba? Yung mga hindi mo akalain. Like ikaw, Yel. Ikaw na muna. I'm sure ikaw ang pinili dahil very colorful, very interesting. Itong mga ginagawa mo, ikaw ang magkwento. Anong ibig sabihin? Parang bagay sa'yo yan, Patpi. Oo nga, hiningi ko na to. Inarbor ko na. Okay, Yel. Ikwento mo. Ayan, sige. Yung mga product po namin, gawa po siya sa gamit na sako ng harina po. Oo. So, binibili po namin yung mga used flour sack po ng mga local bakery po. Oo. And then, ngayon po, nagsasource po kami sa mga provinces po para at least hindi lang po sa Rizal nakafocus yung pagtulong namin sa waste management. So, kumukuha na din po kami from Cagayan, Nueva Ecija po. So, sako-sako po talaga. So, may follow-up question. Paano mo naisip? Meron ba kayong bakery dati? Nakita mo na lang yung mga sako na nasasahig na lang. Sabi mo, magano ko nga, gamitin ko nga ito. sayang eh. Sayang, oo. Paano nag-umpisa itong negosyo mo? Nag-start po siya, may nakita lang po talaga din kami sa market po. Oo. And then may celebrity po na nagsosot nito. Pero nakita po namin sa market, medyo pricey po siya. So ngayon po kami ng wife ko, nag-create... May asawa ka na? Yes po. Parang akala ko college student ka lang eh. Yeah. Dahil dyan, dalawa na. Joke! Okay. Ayun po, gumawa po kami ng mas cheaper po. Kasi nakita po namin sa market, marami pong Gen Z na into advocacy na din po. Para as early as 13 years old, gusto nila, meron na agad sila advocacy. Gusto nila, meron na sila into sustainability po. So, nag-create po kami ng mas cheaper po yung price point. Yeah. So, from 200 pesos po, meron na kayong blouse po sa babae. Talaga? And then Ano sa yung 200? men, Ipakita mo, ano ang 200 pesos dito sa ano? Like itong terno, magkano yung ito ganito? pong Pilipiniana, 600 pesos po siya. Mahal talagang Pilipiniana, Yes, no? po. Dahil Bolero mahirap pang type. gumawa ito. Opo. Okay, Yung oo. 200 pesos po namin, yung mas maliit po dito sa Pang crop top children. namin na... Hindi, Hindi kasya naman. kay Ricky yan. Kasya kay Ricky yan. Maliit si Ricky. Ayan po. Tapos ganda naman. meron din po kaming skirt naman po. Ito yung binibigay sa akin ni Yel. Ang shirt. Ay, tingnan mo yan! Wooden spoon! Uy, how cute! Bagay to sa'yo, Ricky. Yes, yes, Oo, pink. tapos lagyan mo ng pink na top. Di ba pink na top? Oo, Barbie to si ano. Magkukulit-kulit ako, di ba, Lolita? Ito naman, tatanong ko, kamusta naman yung reception ngayon? Ano ba, kumikita na ba kayo? Gaano katagal bago ka makapag-ROI? Kumbaga, nung nabawi mo, yung puhunan mo? Dito po kasi, 2023 po kami nag-start. So, since kami po yung pinakamura po sa market, Oo. yung kita Dinumog po, ka. malaki po talaga, lalo po sa online. And then, nung nag-connect po kami with DTI, especially sa DTI Rizal, nagkaroon po kami ng market exposure naman po sa mga mall. So, ngayon po, we cater na din po sa different sizes po. So, meron na kami mga plus size. So, yung mga tita po, naging millennial din po sila, na parang gusto nila, trendy din po siya. Presko pong suotin. So, sa kita po, malaki po talaga din yung na-earn malaki po po na. talaga. So Emerson, how do you help nito mga MSME? Will you classify yourself as micro, small, micro ka pa rin? Micro po, yes. So how do you help mga micro entrepreneurs like Yel? Very enterprising, no? Paanong support ang binibigay ng DTI sa kanila?
Ang DTI po, talagang sangay po yan ng government na all around. From the conceptualization, pagsisimula ng business, meron na po tayo mga business counselor sa mga LGU. Business counselor. So, mga negosyo centers, tapos po, from advice, from encouraging our citizens na mag-business ka na. So, nandyan na po yung business name registration team natin. So, magsisimula na siyang gagawa ng pangalan. And then, tuturuan na po ng, sa pamamagitan ng iba't ibang training ng DTI at iba't ibang offices, mga regional offices and provincial offices, kung saan magsasource ng product, ano ba talaga ang gusto mong produkto. Sourcing. Oo. And then, ayan po, papasok tayo sa marketing and promotions. So, Kayo na pong bahala doon. Kasi mahal din market, Oo, ha? oo. exactly po. Sa national level, kami po yon sa DTI head office. Pero sa ating mga kasamahan po sa mga probinsya, nandyan po yung regional and provincial offices natin. Tapos, masusi po yung pinagdadaanan nila para umabot sa national level. Oo. Kasi unang-una, dapat ang quality ng product. Okay. Na-test po yan, na-check po yan. Una-una, kompleto yung kanilang mga registration. Dapat compliant sa mayor's permit, Okay. babayad ng tamang buwis. Kasi nakaka-access na ng mga benepisyo. Yeah. Paano mga MSME, walang bayad po yan. All free? All free. Yung mga registration? Ito po, yung National Trade Fair po natin, walang bayad po yan. Yung mga pwesto nila? Yes po. Rent-free? Ay, ang ganda. Very Limang araw supportive. po yan na may access po sila. Tapos dadalhin po namin yung mga buyers natin, yung mga supermarket, retailers, distributors, exporters. Mamimit po nila. So yun po, talagang pagkakataon po nilang may pakita yung kanilang produkto, ikwento yung background nun. Kasi it's a different interaction naman po na kapag si institutional buyer tinanong, ano bang kwento ng product mo? Yeah. Tapos, paano mo pinopromote? Lalo na itong sa National Trade Fair, ano bang concept niyan ang sustainable? So, ayun po. So, I think it's a huge opportunity sa ating more than 300 MSME sa NTF na mai-promote yung kanilang product. 300 exhibitors. Lampas yan. na lampas pa. Lampas na. Yan, magkano yung una mong puhunan nung ikaw nag-umpisa dito sa iyong negosyo ng mga sako-sako? Nag-start po kami 5,000 pesos. 5,000 lang? 5,000. Kayang-kaya Pesos, natin yan, ano? 5,000. Ilang sakong binili mo? Magkano bang isang sako? Yung sa sako po kasi ngayon, yung mga bakery po, medyo nagkaka-idea na sila eh. Ay, laki po. Inaagaw na. Opo, na pwede po pala nilang pagkakitaan po. Pero natutuwa po kami kasi nagkaroon sila ng idea na huwag na nilang Awareness. itapon po. Yeah. So yung sako po, binibili namin siya wash and unwash po. Okay. Pag wash, ibig sabihin nalaban na po nila to. Pag unwash naman po, raw po talaga siya. As in, Yeah. pinapagpag po ng team namin yung harina from katsa para po after nun, malalaba po siya. Yung parang nasa screen po. Ayan pala. Ayan, so nilalaban po talaga siya. So medyo labor intensive po talaga yung paggawa nito bago siya maging wearables po talaga. So 5,000 yung naging puhunan mo, ilang tao ngayon ang ini-employ mo para ilang mananahe, ilang mga naglalaba para malinis? Kaya siguro sino ang designer mo? Ikaw ba mismo nagde-design o Misis binabayaran ka mo? pa? Oo. Ayun po. maganda, ha? Doon po, kaya po siya Yahab style kasi yung mga local sewers po natin sa Taytay, bawat bahay po yung sinusuportahan po namin ngayon. Bawat bahay. Opo, bawat bahay po ng mananahe, ina-outsource mo. doon po ngayon siya tinatahi po. Yahab, bahay. Yes po. yes, So yes. parang sa bahay po siya Oh, tinatahi. ito, tignan nyo itong jacket niya. wow, maganda Look at this yan. jacket. Para sa May mga ginawa, hood. ito, may kumot may ako. hood. Alam ko nasa Taytay. Kasi di ba Taytay, Yes. parang yung Garments divisoria talaga. Yes po. ng mura. Garments Oo, po, lugar po oo. ng mga mananahe po. Sentro. Ito po, no, yung hoodie namin, collaboration po siya with DTI Rizal sa Otop po. One town, one product po. One town, one Yes product. po. So parang Look how linen pretty, po oh. siya and then naging accent po yung Oh, flower para sock siyang po. ano para siyang ano, Ano ba, parang katsako rin ba? No, Kasi it's not. may Parang siyang- katsako, ha? Yung May mga katsako kurtina, component. maganda yung gawing kurtina kasi presko. Ito katsa, pero ito parang water Linen po. resistant Opo, linen na Oo, po siya. linen. Mixed media na siya. Oo. Mix na po. So, yung mga mananahi mo, hindi mo empleyado, kumbaga, ina-outsource mo sila. Para per piece ba ang per piece ba ang bayad mo sa kanila? Ano po ma'am, parang direct, exclusive na din po kasi sila sa amin. So since nag-start po kami, parang we have memo po sa kanila Yeah. or NDA po Yeah. na parang sabi By na lang non-disclosure. Excuse me. Parang exclusive lang po talaga sila sa amin. Since
medyo mahirap din po kasi talaga siyang tahiin po. Oo. Ay, again, the designs, ikaw yan o misis mo? Yung wife ko na din po. Parang collaboration na din po siya ng team namin. Kung ano po yung trending ngayon, kung ano po yung sinusot po. Okay, Emerson, I was going to ask, maganda yan, domestic market, no? Yes. But syempre, you can't deny na pwede itong pang-export, lalo na, lalo na itong mga ganitong mga products, kasi para sa akin, very unique, parang very Yes, Filipino. So, how do you help them, aside from promoting them here in the domestic market, the chances of them exporting it abroad, na para kumita si Yel ng dollar times 60. Kasi sinabi na nga niya, so malaking na talaga daw yung kita niya, no? Oo, ayaw mo bang mas lumaki? Imbes na M, maging S ka na, small. For micro, gawin ka ng Kung kaya small, mo, kung kaya. So how do you help these entrepreneurs become exporters also? Ang maganda po niyan sa DTI, kasama po natin yung ibang aspect pa ng pagpapaunlad ng business operations ng mga MSME. So nandiyan si Export Marketing Bureau. So also marketing assistants. We also have the Center for International Trade and Expo, CITEM. Oo, SITEM. And then we also have the Design Center of the Philippines. Tapos actually po ang malaking component nitong para maging ready ka pag-export is the production capacity. Ayun lang. So kailangan mo ng puhunan. Meron tayong Small Business Corporation. Ayun. Ang pangalan nga nun? SB Corp. SB Corp. Yes correct. po. Oo. Para pwede kang umutang. At malaking sa pagkakakilala po namin sa mga MSMEs natin, marami sa kanya nagdadalawang isip. Bakit ako kukuha ng puhunan kung hindi ko sigurado ang market? So, we're encouraging them na kapag meron ka ng produkto, madali ka ng tulungan ng DTI lalo. Kasi meron ka ng production. Correct, correct. So, it's really a matter of enhancing yung mindset ng ating mga MSME na there is really an opportunity and we have the ways to give you access sa mga puhunan, financial assistance, market, whether buong mundo tayo eh. So hindi lang naman yan sa Pilipinas. Asia, Hong Kong, Dubai, you can start US. small. Asia Exactly. muna, then before you expand to North America. So ikaw, Yel, ikaw ba ay nag-export na or domestic market pa lang ang sinaservice mo? Domestic po. Domestic. How long have you been in the business? 2023 po. Oh, tinan mo. Nag-start. Diba? Oh. Coming 3 years. 3 years pa lang at on an average, sa isang buwan, ilan ang Nabebenta niya? ilan ang nabebenta mo? If you don't mind sharing, magkano Kinikita. nabebenta mo? Kinikita mo? 200,000, 300,000. Sige na, magyabang ka na. Para ma-inspire din, di Oo, ba? para ma-inspire. Makapag-inspire din yung mga tao na may, Oo. halimbawa, 5,000 lang. Yes, ngayon, di ba? 5,000. It doesn't have to be this, di ba? Oo, Mag-isip ibang kayo ng produkto. iba. Oo. Huwag yung gagayahin na meron po ba tayong intellectual property right na binibigay? Meron. Meron Meron, din. meron. Okay, So, okay. ilang damit ang sa kada buwan, magkano nang kinikita mo? Sa production po namin, kung kasama po yung online and then yung sa mga mall fairs po namin, siguro po 2,000 po. 2,000 Yung pinaka pieces 2,000 pieces a po yung, month? yes po, a month. Wow. And then price varies, Or Pat. 500,000. Yes po, Oo. price varies din po siya. And then when it comes sa sales naman, sales target po namin, nagsi 6 digits din po talaga. Six Pag digits. month. Wow, Yes. per So more than month, 500,000, 600,000. Si Mona Bre, tax expert namin, hindi kakahabuli. O isang letter na lang. So mga ganun ang kinikita mo ngayon? Yes po, kasi mayroon po kaming mall po eh. What do you mean may mall? May Sa physical mga store trade ka po, na. hindi po, sa mga trade fair po sa mga mall. Okay. So nag-join po kami sa mga bazaar po. Oo. So, puro ka mga bazaar, wala kang sarili mong pwesto. Ang Wala pwede pa lang po. nila online. Yes po. You have an online page kung saan sila pwedeng bumili. Ibitahan mo na sila sa online page mo para ma-check Oo, nila. pakita mo. Ano ba yung Sa online Facebook page and Instagram po, Yahab Style. Yahab. Bakit Yahab? Bahay po. Bahay. Sa bahay po ginagawa yung mga style po ng fashion pieces po namin. Parang 80s yan, di ba? Yung 70s ba yan? Yung binabalita. Oo, di ba? Ay, Yorme. Yung parang ganon. Etneb. Ano yung pare? Etneb. Ano ba yung pare? Repapips. Repapips. Oh. Di ba panahon mo yan, Pati? Wow! Okay, I was going to ask Emerson, ito nga ang Camp Trade Fair, sabi mo you have more than 300 exhibitors. Ano yung mga, kung ako'y pupunta, ano ang makikita ko? Ano pwede kong gawin doon? Ano yung mga asahan? Unang-una po, syempre yung ating more than 300 MSMEs. I think we are at 328 exhibitors 328, okay. from Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo. So, fini-feature nila non-food, fashion apparel, food products, mga pasalubong, even holidays, decors, at furniture and home accents. Napakadami po niyan. And then we also have our special settings, yung Philippine Sustainability Pavilion. So,
Ayun po, we're encouraging din our MSMEs na i-showcase po ninyo ang yung mga product doon sa Sustainability Pavilion natin. Kasi yung mga buyers natin doon unang lumalapit. Napakaganda po niyang pavilion pagpasok ng Mega Trade Hall. Oo, Mega Trade Hall. Yes. Starting Magsimula po ito sa Wednesday. na. February This is free 18. po, no? Entrance Libre po is ito. free. Oo. Ay, ano ba yung mga most popular na mga produkto? Pagkain pa rin ba? O damit? Ano ba yung, pag ikaw ay pupunta sa mga trade fairs na yan, ano yung karaniwang feedback? Nagpupunta ang mga tao dahil, naku, sarap ng mga pagkain. Ano ba yung pinakasikat pa rin at saleable? Oo, diba? oo. Ano yung mga doon? Kay Mga DTI sikat? po, may pinopromote natin ang iba't ibang sektor kada trade fair. So meron tayong National Food Fair, dedicated yon sa lahat Puro naman ng food pagkain, sector. oo. So sa pagkakataon po ito, National Trade Fair, mix po yan. Oo. Apparel, fashion accessories, tsaka furniture. Walang food. Meron din pong Meron food, food at rin. bulto. Yung kanila ding item. Sa food fair kasi pwedeng mga luto, retail. Ito naman sa food fair, sa National Trade Fair, mga pasalubong items, the best of the coming from the regions, mga emerging brands, mga favorites, ayan, malakas din pong bumenta. So ikaw, Yel, itong aside from your clothes, are you planning to expand? Aside from apparel, baka gagawa ka na, kunyari, let's say, ng mga, ano pa ba, House mga accessories, mga di ba? pangbahay, Pabahay, di ba? mga, ano na, Oo. mga, kunyari, kitchen, ano, di ba, Well, linen, tama. mga pillowcases, mga ganon. May Home. plans, for the home, may plans ka ba to expand? Sa product development po, nagkaroon po kami na accessories po, yung mga earrings. Earrings. Made of Gawa- also? gagawa Yes sa- po. Wala ka sample? Wala po akong nadalang sample dito. And then sa shoes po, nagkaroon din po kami ng sandals po. Sandals. Ayan, nandiyan po sa video eh. Tsaka po mga spadrille po. maganda espadrille, ah. Yes po, Oo. panglakad-lakad. O ba si Robin Padilla ang model As a mo? model mo? Bumili po siya sa amin po. Yung pinaka-team niya po. So sinosot niya po sa Senate po. Ganyan. Wow, that's the best ano talaga May walking ambas- model. may brand ambassador ka na pala Pero eh. yung clothes mo, may pangbata ba yan o all adults? Meron po kaming dress po for kids. May for kids pa Yes rin. po. So from starting 7 years old 7 po. years old and above. Very interesting, no? Paano po yan, halimbawa, kung ako ay isang halimbawa, wala pa akong ka-idea kung paano ko po mag-uumpisa ng negosyo. Pero ito nga, meron akong 5,000. Saan po ako pwedeng dumulog sa DTI para magpatulong pa, para maumpisahan ko na yung negosyo ko? Halimbawa, wala po, like si Yel, di ba? Natap niyo po siya kasi meron na siyang produkto. Pinakita niya sa kanyang business model. Paano pag gusto ko lang talagang matutong kumita? In the outset, maganda na po yan na nanggagaling po sa ating citizen. Yung interest. Oo. Yun po yung Interest na pinakauna. meron ako. Interesado Tsaka meron puhunan. at may Oo. puhunan. So, yung mga business counselors po natin, pwede po sila magbigay ng listahan. Tapos from there, they ask, magaling po sila magtanong eh. So they can trim down ano talaga yung interest mo. Kasi doon po natin malalaman saan ka pa nakatira, may access ka ba sa ganitong material, sa palagay mo magiging masaya ka ba kapag ginagawa mo to habang tumatagal. Kaya mo ba itong tutukan ngayon or side hustle lang. side hustle muna. Tapos from there, kapag nakapag-decide na tayo kung anong somewhat product or service ang pwede mong gawin, pangalan na, lalagyan mo na ng pangalan. Kasi may ownership na yan eh. So, from there, pwede na po tayong magsimula ng maliliit na items that can be sold and then promoted. Tapos from there, sisimulan na po kayong tulungan ni DTI na kung paano mag-handle ng mga permits, mga documents, mga accounting requirements. Sir, paano po halimbawa for those mga SMEs na nag-fail yung unang try nila, pwede po ba sila humingi ng tulong sa inyo how to revive their business? Paano Yes. po mapabuti? Pwede, Saan po pwede. sila pwede pumunta? We have our negosyo centers po sa different LGUs. So, ayun po, yung pinaka-key words natin, negosyo centers. Negosyo center. Yes. So pupunta lang po ako halimbawa sa munisipyo ko or sa Yes. City Hall, tapos hanapin ko po yung DTI doon? Yes po. Kahit po actually, ang DTI naman po, wala naman pong wrong window policy yan. So one window kahit saan po, whether province yan, whether regional office, kahit po kami sa head office, lapitan nyo lang po any DTI office, then we can track po which is the best solution po dun sa Para specific na ma-revive yung mga kailangan. negosyo na nag-fail, ano? Ang ganda naman. I was going to ask Yel, ito no, kasi ito, mga existing na mga flour sacks, meron ka bang chance na pati yung design ng flour sack, gagawin mo na rin? Nagko-collaborate ka ba with yung mga gumagawa mismo ng mga sako para yung mga kulay, yung mga text na lumalabas, pati yun kasama dun sa disenyo mo?
Or you just really rely on what is there? Yes po. Kasi po yung Yahab po, pinaka-core niya po kasi sustainability. Oo. So gusto po talaga namin yung mga used flour sack po talaga. Oo. Meron naman pong ganong idea, pero nag-offer din po sa amin. Pero kasi ang gusto po talaga namin, nandun po kami sa pinaka-core po namin eh. Na para at least we encourage pa din talaga na yung mga waste po natin. Authentic, kumbaga. Yes po. Genuine pa rin po talaga yung pinakasako talagang ginamit. Kung sa talaga maamoy po talaga, arena. Arena talaga. Hindi naman nilaban yan niya. Nilaban na yan. Nilaban niya. Amoy arena. Amoy bango. arena. Amoy Hoy, bakit pwede ka maglabas ng perfume line? Labanan mo sa pati yung kanyang actor Sa Bogar. Sa Bogar. I was going to ask Emerson. Emerson, correct me if I'm wrong. Ilang porsyento ng buong Pilipinas, mga MSMEs, diba sila talaga ang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa? Ilang porsyento at magkano kinocontribute nila sa ekonomiya natin? Mahigit 99%. 99%. Not even 82% that we were taking Akala ko about. 92, 95. So 99% MSMEs. So, 1% ang nagmumonopolyo sa malalaking korporasyon. Eh. Yes Sabi po. mo, sir, Actually, less than 1%. And then you can imagine po sa mga probinsya, sa mga barangay, talagang mga small businesses naman po yan. Oo, correct. We understand right now, even LGUs are having difficulties to attract big investments. Yes, However, of course. our small enterprises, sila po yung bumubuhay. So from agriculture, from non-food products, Right. we have our MSMEs. Sabi ko nga kay Ricky, sabi ko pag retired na talaga ako, mag-enroll ako sa TESDA. Gusto ko matutong yan. gumawa ng kandila at ng sabon. Diba? Parang natatawa ka yan. Parang di ba nakikita? Patiskados. Patiskados Diba? para mabango. Kahit anong ipatong. Well, thank you very much. Arina. Uy, pero Emerson, maraming salamat dito ha. Asan na yung akin? Asan na yung palda ko? Ayan, binigyan niya ako ng palda. Ayan, Thank you, ito nako. cute. Kaya pagdating ng Thank June 12, you, baka yan. makikita nyo. Anong nakasulat dito? Montana. Mag-matching tayo kung kailan natin isusuot. June 12 kasi nga kailangan Pwede. Filipiniana. Paano naman yung sa akin? Di Filipiniana. Yung top mo ang Sige, Filipiniana. maghanap ako ng pink Filipiniana. Correct. At itatag ka namin. Baka gusto mo sila imbitahan, sir. Please invite, both of you, please invite our viewers and Yes po. listeners. So we're inviting po yung ating mga tagapanood, tagapakinig sa upcoming DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair 2026. So gaganapin po ito starting Wednesday, February 18 hanggang Sunday, 22, sa Mega Trade Halls 1 to 3 SM Mega Mall. So we're supporting more than 300 MSMEs, Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Wow. Dalhin niyo po ang inyong buong pamilya, especially yung mga institutional buyers po natin, mga exporters. Supportan po natin ang ating mga MSMEs. Alam mo na ba yung Very booth nice. number mo para sabihin mo sa kanila, bisitahin ka. Oo. Hello po again. Bisitahin niyo po kami sa gaganapin po natin National Trade Fair. Yahab Style po at mamili po kayo sa amin ng mga mura pong fashion pieces na sustainable po. Ayan. Thank you very much, Emerson and Thank you. Miguel. Nakakatuwa naman. Very interesting. Naku, nakakatuwa talaga Oo. ito. Tsaka talagang suporta natin ang ating mga MSMEs. They Correct. comprise 99% of our workforce. Can you Grabe, imagine no? that? Oo. No? Billion, trillion na peso ang inaakyat. Lalo na kay Yel. Baka habulin ka na ng BIR. Alam mo, no? Bahala si Emerson sa'yo. Sagot ka niya. At ang oras, alas 9:56 na po. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras! Alas 9:57 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo. Ang sambayanan, pinusuan natin. Sangayon ba kayo o hindi sa planong gawing trimestral ang school calendar? At bakit? Basahin po natin ang mga comments mula sa Facebook. Sabi ni Kokoron, hindi! Bakit? Incompetence of government in dealing with our education system. Ipinapasa sa tao ang hirap. Sabi ni Coco, galit? Galit Oo. siya, no? Samantala, ito naman, galit ba si Shron Concha? No po. Ito medyo, siya, kalma. Kalma. Mga teachers and learners na lang ang laging nagsasuffer sa bago nila. Lagi lang pabago-bago. Sabi naman ni Jetro Japet, naku, suki natin, Suki hindi natin. po. Lagi na lang nilang ginagawang experimental ang lahat. Pero ang
higit na nahihirapan ang mga learners at kanilang mga magulang at guardians, pero parang hindi naman nag-improve ang quality ng education ng bansa. Bagkus may difficulties pa din. Sabi ba ni Rosin Harani Hussein, hindi. Unahin nilang ibigay ang needs ng learners and teachers. Sabi naman ni Anamay Baruk, di po, dapat para na din silang college, prelim, midterm at final. Paano ang adjustment ng bata at guro? Nag-seminar lang, akala kaya kaagad. Mahirap para sa kanila, di lang po umaangal kasi dedicated sila. Unfair yan, na grade 11 at 12 na, tapos pinaiksi pa, magsisiksikan ang lahat ng itinuturo sa TRICEM. No po. Oo, ito, sabi naman ni Jai Israeli, Corminal. No! Galitin siya. Kada taon na lang may pagbabago, walang libro at teacher's manual. Ang dami pa Ako, kasi ang dami kailangan pala. asikasuhin Parang eh. walang nag-agree, no? Wala, Lahat, no? lahat no. Ayaw nila. Gusto nila for 4 quarters pa din. Oh, ito naman po, tandaan nyo ha, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan kaysa bawat issue na papanahon. Party po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ang problema. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa ng masasayang alaala. Kaya tutok lang kayo bukas dito sa Ano sa palagay nyo? See you everybody! Kung hey Fat Choy, susunod na po ang Kada Umaga Girls. At mamaya 9:30 ng gabi, Mata ng Agri International dito lamang sa Net 25. See you everybody! Happy Monday!